taon ko sa kolehiyo, nag-boarding house ako. Malapit yun sa eskwelahan. Lumang bahay siya. Yung tipong may mataas na kisame, makakapal na pader, at sahig na kahoy na laging may langit kahit walang tao. Unang linggo, okay lang lahat. Tahimik, pero napansin ko na tuwing madaling araw, hanggang 3:00, parang may naglalakad sa hallway sa labas ng kwarto ko. Akala ko nung una, isa siya sa mga boarder. Isang gabi, napuyat ako kakagawa ng project. Sigurado akong tingpa ako nang marinig kong may humingang mabigat sa likuran ko. Akala ko, roommate ko. Pero mag-isa lang ako sa kwarto. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Pero ramdam ko pa rin ang init ng hininga sa batok ko. Mula nun, gabi-gabi ko nang nararamdaman na parang may nakahigang isa pa sa kama. Kahit mag-isa lang ako, lumulubog ang kutsyon sa tabi ko. May bigat. Isang madaling araw, hindi ko na kinaya. Binuksan ko ang ilaw. May bakas ng katawan sa kama. Parang, parang may nakahiga nga. Kinabukasan, kinausap ko ang landlady. Tahimik lang siya. Tapos, sabi niya, hindi ka pala nasabihan. Namatay kasi dyan ang dating boarder. Sa kama mo mismo. At ayaw raw niyang mapag-isa. Kinabukasan, umalis ako agad. Hindi ko na binalikan kahit anong gamit. Isang engineering student si Harold. Siya ay nangungupahan sa boarding house sa CDO. Ang kwarto niya ay maliit, merong isang kama, isang mesa, at isang lumang bentilador na nakasabit sa pader. Isang gabi, noong 2016, mag-isa siyang nag-aaral. Mainit kaya binuksan niya ang ventilador. Habang nagre-review ng notes, napansin niyang parang may matang nakasilip sa pagitan ng grills ng fan habang umiikot ang blade. Una, akala niya imahinasyon lang. Pero habang tumitigil ang ikot dahil humihina ang hangin, lalong lumilinaw ang itsura. Parang mukha ng bata. Putik-putikan ng pisngi at tuwing umiikot ang ventilador, nakikita niyang sumusunod ang mata sa kanya kahit umiikot ang blade. Hanggang sa biglang tumigil ang ventilador. Kahit hindi niya pinatay. Pagkahinto niyon, nakita na niya ito ng buo. Mukha iyon ng batang lalaki na may basag na bungo. Nakadikit ang pisngi sa mismong grill ng ventilador. Nakatitig sa kanya ng diretsyo. Napatuloy siya palabas ng kwarto at hindi na siya bumalik mag-isa. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman niya sa kapitbahay na may bata raw na nahulog mula sa ikatlong palapag ng boarding house. Noong early 2000, tumama ang ulo sa poste ng ventilador bago bumagsak. Simula nun, tuwing papalapit si Harold sa kwarto, kusa raw na iikot ang ventilador kahit nakasaksak o hindi. Si Christine ay call center agent sa Imus. Sanay na siyang umuuwi ng madaling araw. Pero noong October 2019, may naranasan siyang hindi niya malilimutan. Pauwi siya sakay ng jeep na halos wala ng pasahero. Siya sa likod at isang matandang babae sa bandang unanan. Pag-andar ng jeep, naramdaman niya na parang may umupo sa tabi niya. Mabigat. Parang may kalakihan. Paglingon niya, walang tao.
Nagtakip na lang siya ng bag, ngunit unti-unting lumalamig ang hangin sa tabi niya. Lamig na parang nanggagaling sa loob ng katawan. Napansin niyang unti-unting umaalog ang upuan, para bang may mabigat na nakaupo na tila gumagalaw. Lumapit ang driver at sinabing, "Miss, pwede bang lumipat ka sa unahan? Napupuno ka ng hindi mo nakikita." Hindi niya maintindihan, pero lumipat siya. Pero habang papalipad, nakita niya mula sa gilid ng mata niya ang anyo ng lalaking payat, nakayuko at nakasunod sa kanya sa loob ng jeep. Pero wala itong muka. Paglipat niya, huminto ang jeep. Sinabi ng driver, "May sumabit sa'yo kanina. Yung multo ng lalaking nasagasaan dito nung isang buwan. Lagi siyang sumasabay sa mga papauwi ng madaling araw. Simula nun, umiwas si Christine umuwi sa oras na yun." Mahilig sa photography si Aiza, 32 years old, from Baguio. Meron siyang lumang film camera na minana pa niya sa Lorena. Year 2015, nag-picture taking sila ng barkada sa isang lumang dorm malapit sa Session Road. Masaya sila, nagtatawanan, at wala namang kakaiba. Pero nang ipa-develop nila ang picture, isang litrato ang hindi nila inaasahan. Group picture ito ng 7 magkakaibigan. Pero sa likod nila, sa may kortina, may nakasilip na mukha ng babae. Maputla ito at walang mata. Nakaturo ang bibig pero nakanganga. Naisip nila baka photobomber lang. Pero sabi ng developer, "Ma'am, sure akong wala yan sa original." Pagbalik nila sa dorm para makiusap sa security, sabi ng caretaker, "Ay, yung kwartong yan, diyan nakatira dati yung babaeng estudyante na nawala ng 90s. Hanggang ngayon hindi nakita." Isa-isang nagkasakit ang dalawang kaibigan ni Aiza. Lagnat, bangungot, at deep paralysis. Pero ang pinakamasama, nung isang gabi, habang tinitignan ni Aiza ang picture sa kwarto niya, nakita niyang nakangiti na ang babae sa likod. Sa original print, hindi ito nakangiti. Maraming salamat sa pagsama at sa pakikinig. Ako si Luna, at kung handa ka pa, i-like mo ang video, mag-subscribe, at paki-share, at samahan mo ako ulit sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, manatiling gising kung kaya mo.